Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ito ang iba't ibang uring mukha ng road rage na makikita sa lansangan ng Pilipinas at sa ibang parte ng mundo. Iisa lang ang pangunahing dahilan: mainit na panahon at gitgitan sa lansangan. Sa mga malalawak na lansangan sa Metro Manila, sinong motoristang kasabay mo sa lansangan ang may homicidal tendency? Makanti mo lang, bubugso agad ang galit na mauuwi sa homicidal rage. May mga taong road rager, ito yung mga may pagkakriminal. Pag nagalit sila, wala na silang pakundangan, yung morals nila na itatabi. And then, kung maisip nilang bumaril o pumatay, nandun na yun. Ito yung mga tinatawag na sociopaths or criminally minded people. Patuloy ang pagtaas ng bilang ng road rage taon-taon sa bansang Pinas. Violenteng reaksyon ng mga nasa likod ng manibela na nauuwi sa pisikal at madugong komprontasyon. Nagsisimula sa di pagsunod ng batas trapiko, pang-iinis at panggamit ng senyales tulad ng naughty finger ang dahilan. First of all, it's caused by bad driving habit natin lahat. No? These are really something that happens almost everywhere in the world. No? Hindi lang dito sa atin. Kaya lang napupunta ko, maladas dito sa atin, especially the younger generation, caused by hindi magandang paggamit mo ng ating kalsada. Mga physical factors like or environmental factors, yung matinding init lang, temperature, tapos hindi komportable yung driver, nakaka-result ito ng pagiging irritable or even anger. Kung gutom yung driver, nakaka-affect rin sa mood ito. Yung environment such as yung traffic or yung mga drivers or cars na hindi sumusunod sa mga rules and regulations, nakakairita rin. Stress ng driver from work or from the family or sa mga relations, nakaka-add ito as a factor for anger. So pag pinagsama-sama to, nagre-result ito sa posibleng road rage. Nangyayaring road rage kahit hindi panahon ng tag-init sa mga araw na may tuturing holiday, Holy Week, Pasko, at panahon ng pasukan kung saan sabay-sabay na sumisikip ang trapiko sa lansangan. Ilan sa mga tumatak ng insidente ng road rage ang kasi ni Robert Blair Carabuena nang gulpi ng MMDA traffic enforcer matapos itahing lumabag sa trapiko sa Tandansora Avenue sa Quezon City. Sariwa pa ang kasong road rage ni Joseph Russell Inco na nagmamaneho ng mamahaling Maserati sports car, walang plaka noong Oktubreng nakaraang taon. Binugbog at kinaladkad ang MMDA traffic enforcer matapos siyang punahin sa pagka-counterflow. Isa rin sa mga kontrobersyal na insidente ng road rage na lumabas sa mga pahayagan ang umano'y pambibiktima ng mga bodyguard ni Bulacan Mayor Patrick Meneses. Ayon sa biktimang profesor, tinutukan sila ng baril ng driver ng alkalde dahil lamang sa nagkagit-gitan. Yung road ragers, iba't ibang uri ng tao. May road rager na bully. Okay? So basta nasa daan, feeling nila sila yung king of the road. Sila yung may-ari ng space nila. So kung may gumiit or may mag-intrude sa space nila, feeling nila ilalamangan sila or na-offend sila. May mga tao rin na may psychiatric disorder. Ito yung may tinatawag na intermittent explosive disorder. Mga sensitive sila, bigla na lang sila mag-explode. It can happen while they're driving. When a person is overcome by emotion, nawawalan siya ng control sa sarili. Kumbaga yung inhibitions niya nawawala.
Bottom line is, violence begets violence. It's a war between egos eh. The increasing number of vehicles natin is very fast, and yet the infrastructure cannot catch up. Malaking epekto yung pagdami ng sasakyan na hindi naman madami yung ating karsada. Ang nadadagdag lang dito sa Maynila, yung mga overpass, underpass. It relieves some traffic, no, but not coping up with the increase of vehicles. Ang Automobile Association of the Philippines or AAP itinuturang pangunahing dahilan ng road rage, pagsikip sa mga lansangan. Hindi naman tumama, sir. Matatama ka na nga eh. Kung kaya't para sa AAP, hindi na nakapagtataka ang pagtaas ng mga kasong road rage sa bansa. Walang pinipiling edad o kasarian ng road rage. Ang kadalasang nasasangkot, maituturing may personality disorder. May mga taong road rager, possible they have a personality disorder called narcissism or narcissistic personality disorder. Ibig sabihin nun, they feel that sila ang nakakaangat habang nagda-drive sila. They're the king of the road. Feeling nila hindi sumunod sa rules nila, doon sila nagagalit, doon sila nagkaka-rage.